Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jeff Ho. Kahapon po ay nabanggit po natin yung mga bawal na pagkain, no, pag meron kayong stroke, no. Okay, in fact, hindi lang po na magkakaroon po kayo ng stroke tsaka lang kayo diet or mag-ingat kayo sa kinakain po ninyo, no? Kahit wala pa kayong stroke, yung diet po para sa stroke ay applicable po para sa lahat ng mga tao, no? Upang maiwasan po tayo na magkakaroon po ng sakit katulad ng stroke, heart attack, diabetes, no? Okay, eventually, syempre, magkakaroon kayo ng komplikasyon sa kidneys, etc. Okay, so anyway, nabanggit ko po yung mga bawal na pagkain, pero dapat po sana, okay, banggitin po natin yung mga dahilan ng stroke, no? Kasi po, galing sa dahilan, okay, malaman po natin kung ano pong dapat iwasan ng pagkain, okay, para sa bawat na dahilan ng stroke. Nabanggit po natin yung bawal na pagkain dahil po pinakita ko po sa inyo yung mga blessings, no, mga pagkain galing sa mga messengers ng Panginoon, okay, na pinadala ng Panginoon yung mga messengers, okay, sa clinic upang dalhin po nila yung sabihin natin reward, okay, na galing sa Panginoon dahil po nga na malit po yung singil po natin sa clinic, no? Because as I've always said, I'm gonna say it again, na God will always provide, no? Okay, huwag kayong magiging disappointed or frustrated or mawalan kayo ng pag-asa pag meron po kayong kailangan. For as long as lahat ng gagawin po natin ay according to His plan. Anyway, punta muna tayo sa mga dahilan ng stroke. Okay, before anything else, ang stroke po ay layman's term ng cerebrovascular accident or cerebrovascular disease, which means na nagkakaroon po tayo ng problema sa blood vessel, yung tubo na nagdadala ng dugo sa utak. At kadalasan po ito po ay mabara na tinatawag natin na infarct or yung pumutok na stroke na tinatawag po natin na hemorrhage. Of course, meron ibang mga less common stroke like yung aneurysm na binanggit ko po previous video recordings natin. Meron yung mga abnormal na ugat sa utak na congenital na since birth na tinatawag po natin na arteriovenous malformation. At syempre lately dahil po sa bawal na gamot katulad ng shabu, ito po ay pwede sisirain yung blood vessel, okay, ng utak, okay, sa isang shabu addict, no? Okay, pwede po ito magbara or pwede po ito pumutok, no? Lalo sa mga shabu users, no? So anyway, ano po mga dahilan ng stroke? First and foremost, kadalasan na mga pasyente na alam nila wala silang sakit, sinasabihan ako, Dok, bakit ako mag-stroke? Wala naman kong high blood, wala akong diabetes, hindi po ako naninigarilyo, no? Hindi ako uminom ng alak, ang cholesterol ko po ay normal. Bakit ako makaroon ng stroke? Kaya sabi ko sa kanila, ilang taon na po kayo? Yung ba 50s, yung ba 60s, yung ba 70s. Ayan. First and foremost na dahilan ng stroke ay walang iba kundi age or
edad. Hindi AIDS, ha? Pero pag-usapan natin yung AIDS, Autoimmune Deficiency Syndrome, dahil po sa HIV or Human Immunodeficiency Virus in our forthcoming videos. So balik tayo sa age or edad. Pag tumatanda po tayo, tumitigas na po yung ugat natin. At sumisikip siyempre yung daanan ng ugat po natin. Sinadya po ng Panginoon, no, na magkakaroon po tayo ng ganyan na kondisyon na tinatawag po natin na atherosclerosis. Okay? Hindi para patayin tayo ng Panginoon, kundi para may mga rason katulad ng para hindi na masyado sabihin natin magiging active yung utak natin. Siyempre, apektado po yung circulation ng utak pag meron po tayong atherosclerosis, no? At siyempre, dahil po sa pagsikip ng daanan ng dugo at sa normal na pangyari na namamatay po yung brain cells natin, siyempre, lumilit po yung utak natin. Sinadya po ng Panginoon na ganyan para hindi po tayo maglakwat siya dito, lakwat siya doon pag may edad na po tayo. Bakit? Kasi yung tuhod po natin medyo hindi na po kaya, no? Okay? So, sinadya po talaga ng Panginoon na meron tayong aging mechanisms, no, that will prevent pag may edad na i-prevent po tayo na maglakad ng lakad to the point na siyempre magkakaroon tayo ng accident, no? So, huwag tayo po nang mag-question sa sadya ng Panginoon, no? Bakit tumatanda po tayo, no? Okay? At bakit magkakaroon po tayo ng atherosclerosis? Pero yun po ang number one dahilan para sa akin kung bakit magkaroon po ng stroke, no? At pagdating naman po sa edad, siyempre wala po tayong gamot yan, no? Wala po tayong gamot para bumata ulit yung blood vessels natin, no? At siyempre, ano pa bang ibang dahilan? Hypertension, high blood pressure, at pwede ang stroke dahil po sa diabetes mellitus, na ito po ay sinisira niya yung, hindi po yung mga malalaking ugat katulad ng hypertension, kundi yung mga malilit na ugat, no? Ng brain, ng heart, ng mata, at saka ng kidneys, no? Kaya po magkakaroon po tayong stroke, heart attack, kidney complications, at saka eye complications pag pinabayaan po natin yung diabetes natin. At ano pa pang ibang mga dahilan? Yung pagsisigarilyo na pwedeng sisirain po yung blood vessels natin, at saka pag mataas po ang ating cholesterol level sa dugo. Maraming salamat po.